Ito na lang po yung bunso ko na medyo may kapansanan nga po, isang PWD. Kistik po yan sa utak, yung natutuyo ang utak. Natutuyo ang utak? Opo. Nung edad po niya ng 15 anyos, yan po ay ni-rape. Ay, bakit? Ilan taon siya nun? Ano lang po, 15. Ito yung bunga. Opo. Yung anak nyo ito. Nakakausap naman. Hindi na nga po siya nagsasalita. Nagkaroon po siya ng trauma. Ay, dati nagsasalita pa yan. Nung hindi pa po nangyayari sa kanya yung mga ano. Pag-asa, ano? May bibigay ako konting tulong sa'yo, Nay. O, Nay, may 5,000 ako, Nay. Para makabawas sa problema nyo po. Frankie! Hello po. Ay, dito po kayo. Napuntahan niyo kami. O, Tagal na po ako nagchat-chat sa inyo eh. matagal na kayo nagte-text? Opo, nagpapalo ko lagi. Nagpapalo. Ano pangalan nyo, Nay? Lourdes Ducay po. Ilang taon po kayo? 56. Kumusta naman po kayo? Ito po, pilit na lumalaban sa buhay. Bahay nyo po ito? Opo. Matagal na po kayo nakatira dyan? Opo. Pero ito pong bahay ko, bagong tayo lang po ito kasi hindi na pa po ito ng Bagyong Christine. Oo. Lahat ng gamit ko naanod sa ilog. Naanod. Kasi, bakit kasi dito kayo, Nay, tabing ilog? Wala na po kasi ako mapaglagyan eh. Wala kayong mapwestuhan. Wala na po. Sino-sino kayo nakatira dyan, Nay? Yun pong anak kong PWD, tapos ito po yung apo ko, kami lang pong tatlo. Tatlo kayo. Asan po asawa nyo, Nay? Single parents po ako. Single parent. Hindi po kayo nag-asawa. Hindi na po ako nag-asawa. Umpisa po nung iniwan ako ng asawa ko. Iniwan kayo ng asawa nyo. Kailan po yun? Matagal na po. 21 years na po nakakaraan. Pero isa lang ang naging anak nyo. Ano po yan sila? Walo. Isang tatay lang po, tsaka isang nanay. Pero yung iba pong anak ko, nasa kanya-kanya ng mga pamilya. Nasaan sila? Meron no sa Mindanao, meron no sa Cavite, dito sa 13, meron sa Indang, meron sa Laguna. Magkakalapit naman pala. Opo. May mga pamilya na po kasi sila. Oo. Ito na lang po yung bunso ko na medyo may kapansanan nga po, isang PWD. Kistik po yan sa utak, yung natutuyo ang utak. Natutuyo ang utak? Opo. Nung edad po niya ng 15 anyos, yan po ay ni-rape. Ay, bakit? Yung pong kapitbahay ko kasi dyan dati sa Lublacan, may mga anak na naglalaro. Lagi po nilang inaanyayahan maglaro. Opo. Ako po lagi nasa trabaho. Opo. Pinagbibiling ko lang po yun doon sa kapitbahay ko na binabayaran ko para maalagaan, mabantayan. Tumatakas daw po yan, sumasama doon sa mag-aama. Hanggang sa napansin ko nga po, nasabi ko, isang buwan na, wala pa siya. Nang buwan na niyang dalaw. Hindi na ako nag-atubili na ipa-check up sa doktor. Oo. Inano siya ng pregnancy test. 2 buwan na ho siyang buntis. Na-notify mo na Opo. buntis siya. Ilan taon siya nun? Ano lang po, 15. 15 siya. Underage pa siya nung time na Opo. yun. So ngayon, ilan taon na po siya? 21 na po. 6 years ago. Eto nga po, lumapit nga po kami sa PWD, sa mga polis, sa barangay. Hindi naman nila ako tinulungan Sino? ng mga nilapitan ko. Pagdating ho namin ng polis, pagkaabot ko ng medico legal namin na galing PGH, ibinigay ko po dyan sa DSWD, Opo. sa Women's Desk. Opo. Binigay ko po. Ngayon po, inano po nila sa police station. Sabi niya sa akin, dali mo ika doon sa police station, kukunan ka ng statement. Nagbigay po ako ng statement. Bata na po ito, lumabas na itong batang to. Kasama ko po sila mag-ina. Kinuhan po kami ng statement. Pagkakuha, ang sabi po sa akin ng munisipyo, ng police station, yung papel namin, dali namin ng IMOS. Opo. Dinala ho namin ng IMOS. Pagdating ho ng IMOS, 1 buwan ho kami pabalik-balik. Binabalik-balik ko kami na ang sabi nga po,
yung warrant to pares ilalabas nila Opo. para doon sa taong ng rape. Opo. Wala pong nangyari. Pang isang buwan ho namin pagbalik doon at kukuhanin na nga namin, ang ibinigay po sa amin ay dismissal papers. Ay, bakit? Na-dismiss na daw yung kaso namin kasi wala daw kaming testigo Hmm. at wala ho kami sapat na katibayan. Ang sabi ko nga ho doon sa judge, ano ho yung bata nakalong ng ina, yun ho ba hindi pa sapat na testigo? Ang kailangan daw ho namin ay yung ipa-DNA test para magpapatunay na siya ay anak ng taong yung nagwalang yan sa anak ko. Mm-mm. Sabi ko, sir, wala naman ho kaming pagkukunan ng ganon. Pamasahe nga ho namin, linggo-linggo, hindi namin malaman kung saan kukuhanin, pati kakainin namin. Wala naman ho naghahanap buhay sa akin. Ako lang mag-isa. Nagkakanta sugat-sugat na nga ako sa paghahanap buhay. Bakit ka naman nasugat na eh? Nadapaw ako. Anong hanap buhay niyo po ngayon? Sa ngayon po, mayroon akong tinda-tindang kapiraso, may nagpairam sa akin ng punan. Siya pong ginagamit ko para may makain kami araw-araw. Para lang makatawid yung mga anak ko. So ano na nangyari ngayon na after ilang taon na nakalipas? 6 years na. Oo nga po, ang sabi sa akin, i-appeal ako daw po uli kasi 20 years daw naman po, pwede pa yon. Mm. Sabi ko, oo, pwede pa, madali lang pong sabihin. Ang hirap po, ang pera. Yun ang, Siyempre po, lalakad kayo, punta kayo dito, punta kayo ganun. Kailangan nyo ng pera. Hindi naman po pwede ng puro libre. dapat sana na nung panahon na buntis pa siya, no? Oo Yung nga. sariwa pa. Wala nga po kaming sapat na pera. Mm. Kaya hindi ako makagalaw. Pero nung nalaman mo na nung nalaman mo nga, nalaman mong hindi dinat na ng buwan ng dalaw, Nagpa-medico legal na po. kami. bakit Opo. hindi nyo na inireklamo on the spot? Tapos pagkarating po ng aming papel na medico legal, ipinasa po agad namin yon. Oo. Inano uli agad nila yon. Kinuna na nga kami ng statement. Hanggang sa dinala ho doon sa sa IMOS. Nirepero kami ng IMOS. Doon ho dinismiss yung kaso namin. Buntis pa siya nung time na yon. Nakapanganak na po. Hindi, ibig kong sabihin, dapat nung buntis pa siya, Hindi po nga ako makagalaw at wala nga pong pera. Yun na naging problema mo Opo, na pera Dapat talaga. nung buntis pa Opo. siya, doon iginapang mo agad yung kaso. Nilakad nyo yung kaso nung nakapanganak na. Opo. Kasi napakahirap talaga dito sa Oo. bansa natin. Real Talaga. talk yan. Kung sino po yung may hirap pagdating sa kaso, wala talaga magagawa. Walang magagawa. Talagang lang nila yung ibabasura lang nila yung kaso mo. Oo. Kasi wala ka naman sapat na katibayan. Ganon. Pero nung bang kung Lolo Frankie dun, paupuin natin si Lolo Frankie. Buti na nga lang po yung anak ay hindi po nagmanatay na. Ay, okay naman. Opo, pinaano ko po yan. So siya naman ito yung bunga. Opo. Yung anak nyo ito, nakakausap naman. Hindi na nga po siya nagsasalita. Nagkaroon po siya ng trauma. Ay, dati nagsasalita pa yan. Yung hindi pa po nangyayari sa kanya yung mga Ate, pwede ka upo dito? Buka daw dito tayo, dala niyo yung bangko. Dito po, upo ka dito. Upo ka dyan. Si ate doon, tabi ka. Dito ka. Bali siya po yung nagbabantay sa nanay niya. Sino po nagbabantay sa nanay? Ay, ito, binabantayan yung nanay niya. Bakit kailangan bantayan siya? Dito ka. Minsan nga po kasi nalabas siya ng bahay, naalis. Nawala na ho yan eh. Isang araw at isang gabi. Ang layo na. Hindi na talaga siya nagsasalita, Nay. Ano pangalan niya? Alin po, Alin Dukay. Allen. Hi, Allen. Yan, ganyan lang po. Pero nakakarinig siya. Opo. Kumakain naman 3 times a day. Pag sinabi mo pong kakain, kukunin niya lang yung pagkain niya. Pagkakuha niya, kakain na siya. Pagkatapos niya kumain, kung saan nilalagay yung kinain niya, doon niya na po ilalagay. Dati po kasi nung hindi po yan nangyayari sa kanya, marunong po yan magsalita, marunong po magsaing, nakakapaglaban ng damit niya. Ngayon po, wala na po siya maiga. Kain, tulog,
higa, upo. Ganun na lang po. Ganun na lang. Nadumi na nga po rin sa dalawan. Psst, bitawan mo yan. Ilang taon na siya ngayon, Nay? 21 na po. 21 na siya. Ikaw, ano pangalan mo, Nak? Angeline. Ha? Angeline. Angeline. How old are you na? Ilang taon ka na? Ilang taon ka na? Ha? No, 5. 5. Kumusta naman ikaw? Okay lang. Okay ka lang. Very good. Bakit ang ganda mo? Oy. Kanina ka raw nagmana. Sino mama mo? Huwag mo muna paglaruan niya. Ay, ito mama mo. Oh, ba't sabi ng mama mo, siya daw mama mo eh. Hindi, sa alin yan. Ha? Sa alin po kayo. Sino siya? Sa alin. Alin? Oo. Opo. Opo. No? Sino mama mo totoo? Oh, hindi niya alam kung sino mama niya. Alam niya po. Ba't ikaw po tinuturo niya? Eh ako yung nagpalaki sa kanya eh. Ang tawag niya po kasi dyan minsan, Mama, Ate, Ali. Hindi ko pare-pareho yung tawag Oo. niya. Pero kung sasabihin yun siya yung totoong mama niya, Opo, sinasabi ko po. para at least pag lumaki Alam niya. siya, Alam niya pong yan ang mama niya. eto mama mo. Oh, very good. Anong ginagawa mo sa mama mo? Sa Hmm? binibihisan niya. Ay, naalagaan mo si mama. Hindi, nabibisin ko yung pusa yung bilisin ko. Ha? Yung pusa. Yung pusang si mama, hindi mo binibihisan? Kung binibihisan mo raw si mama. Sagot. Opo. Oh, very good. Nag-aaral ka ba? Opo. Anong pinag-aaralan nyo sa school? Yun po. Si Ella kasama ko po. Sino? Si Ella. Oh, anong ginagawa mo doon sa school? Doon po. Ang mabasa po niyan. Nagbabasa ka? Marunong ka na magbilang? Oo. Wow, sige nga, bilang ka nga from 1 to 10. O, bilang ka daw. Bilang. Sige nga, pakitaan mo nga si Daddy Frankie paano magbilang. 1, sige nga. Bilang ka daw. O, 1, ito. Buka mo palad mo. 1, ganun. Oh, sige nga, bilang na, marunong na magbilang. 1. Dali. O, bilang. 1, 2, 3, 4. Laksan mo. Ulit, ikaw lang. Sige, bilang ka nga, 1 to 5. O, laksan mo. Pisa mo daw doon. Oh. 5, 2, O. Ay, hindi pa marunong. Nahihiya. Ha? May araw din na may oras na nahihiya siya. Ano ba Pero yan? magaling yung kumanta. Ha? Tapos yung sipong yun eh. Ay, natapon yung sipon niya. Ano si baby ay nung. Marunong. O, dito ka lang. Huwag kang tumingin sa kanila. Yung mga anak mo na, kumusta sila? Pupunta sila rito. Hindi na po sila nakakapunta ngayon eh. Bakit po? Busy ho sa mga trabaho nila. Yung mga anak din, marami. Marami. Yung panganay ko naman no, nasa Batangas. Yung isa ko nasa Batangas. Anong hanap buhay nung nasa Batangas na eh? Nagpo-construction ho yung asawa. Yung isa naman dalaga pa. Opo. Nag-aaral po sa Batangas, nangangamuha. Nangangamuhan. Tapos yung dalawa kong babae nasa Laguna, may mga pag-aaral rin. Busy rin sa mga anak. Ang inaano rin nila, pamasahe, paret-paret to. Kaya po pagkapasko, kami na lang nadalaw sa kanila. Pinanan lupa. Ito ang bahay na to, tinulungan lang ako ng kapitbahay ko para may tayo yung mga haligi. Ako na lang din niya nagtapos. Ito, ako na gumawa nito. Ano mas mastig yan? Para lang may matulugan yung mga anak ko. Eh pag hindi naman po wala naman pong ibang tutulong sa akin. Sa inyo yung tindahan ng mga talong dyan sa labas? Kay nanay po yun, may-ari nito. Nanay nyo. Nanay nyo rin po. Hindi po, kapitbahay lang po, nanay lang pong tawagin po. Okay. Kapitbahay nyo lang. Opo. At least di kayo nagre-rent, ano po? Opo, ngayon lang po ako, talagang hindi nag-rent. Dati po kasi nagtatrabaho ako sa Maynila, nagre-rent po ako. Ito, nandun po sa lola niya, pero dalaga pa po yan noon. Eh, nung ako napatigil ng trabaho sa Maynila, nagpahinga ako sa MMDA.
Yun, noon ko pa lang siya hinarap. Dati kayo nagtrabaho sa MMDA. Oo, traffic enforcer. Traffic enforcer kayo. Ilang taon? 2 taon na din po ako nag-traffic sa San Juan. Sa San Juan kayo. Kay kay Estrada pa. Estrada. Magkano sweldo nyo nun? Ano lang po, sinasahod ko ng isang quinzena si 15,000. So 30 kada buwan. Malaki rin. Pagkatapusan ng dami namang kalta. Eh, ang kaso, nagkasakit ako, mangayayat ako, tumigil ako. Ay, oo. Kasi nga ho, umulan, umaraw, nasa gitna ako ng kalsada. Kailangan nasa kalsada talaga. Oh. Hindi pa pwede sumilong pag umuulan? Bawal po doon kasi malalaki ang CCTV. Hindi katulad dito sa Cavite na pwede kang naando sa ilalim ng puno. Mm. Ay doon po ay hindi po pwede. Kailangan yung 8 oras mong pasok, tatapusin mo yun. Kailangan talaga nasa gitna kalsada. Kahit walang sasakyan? Hindi naman po nawawalan ng Daddy Frank ng sasakyan doon sa Nuwan Highway po kasi kami. Okay. Sa highway. Mahirap din po ba buhay ng enforcer? Mahirap po. Bakit? Masakit sa ganito ng kinakakaway. Minsan may nakakaway kayo mga driver na makukulit. Bakit? Ba't kayo nagkakaroon ng kaaway? Pag sinabi nyo stop, didiretso siya. Bawal na nga Oo. Didiretso pa rin siya. Mm. Pag sinita nyo, siya pa yung magagalit. Sino ang pasaway, Nay? Driver o enforcer? Driver po. Driver talaga. Driver po talagang makukulit. Makukulit. Kahit po dito Oo. Dito, lugar na to. May nagta-traffic po dyan, di ba? Opo. Pag sinabi kong stop, hindi yun i-stop. Oo. One way lang ho yan tulay. Opo. Sasalubong pa rin ho yan. Oo. Tapos minsan magagalit pa sila. Sabihin nila, ayusin yung pagta-traffic nyo. Oo. Sinasagot namin sila, sir, hindi nyo kami alila. Hindi ho kami swelduhan dito. Oo. Kami volunteer lang ho. Mm-mm. Kami tumutulong sa inyo para hindi ho kayo magbanggaan at magsiksikan sa gitna ng tulay. Opo. Kung magagalit pa ho kayo sa amin, kunting respeto naman ho. Kami na nga ho yung tumutulong sa inyo para kami pa may utang na loob. Mm-mm. Ganon kasi tayo mga Pilipino, Nay. Hindi naman lahat. Meron po talagang pasaway. Pero Pilipino, hindi lahat. Pero pagdating sa kalsada, trapiko talagang unahan ng unahan no? Oo nga po. 5 minutes, 20 seconds lang, ayaw ipaubaya. Hindi, gusto ko ako. Gusto niyo talaga mauna. Talagang sumasakit din pala yung balikat nyo na Oo, pagkaway-kaway. masakit talaga sa balikat. Hmm. Sa kakakaway. Nung nagkasakit ka na, hindi ka na nakabalik. Hindi na po ako bumalik. Kasi nga po, nag-alaga na ako sa kanya. Opo. Nahihirapan po kasi nag-alaga sa kanya kasi nga may time po yan na pag sinusumpong, dumudumi na lang ho yan sa lawan. Hanggang sa ngayon, lalong lumala. Lalong lumala. Habang nagkakaedad, lumalala. Oo, para na ho siya nag-uulianin. Nag-uulianin na siya. Parang matandang ulianin na pag siya nadumi, kung saan siya nakaupo, doon na lang siya dudumi. Pag pinatayo niyo siya, kaya para di makatayo, may dumi na yung puwet. Bibihisan ko siya ngayon, nilinisan ko siya ngayon. Ilang taon na po kayo, Nay? 56 na po. Bata pa. Pero medyo matured na yung tsura. 56 pa lang, Wala no? na po kasi ngipin. Wala nang ngipin. Natanggal ko na lahat. Oo. So, laban lang, Nay. Ay, talagang ganun na lang pong ginagawa ko. Oo. Kung ako man may sakit, hindi ko kaya yung katawan ko. Bumabangon pa rin ako para sa kanila. Para sa kanila. Opo. Kung sa akin lang po, okay lang. Kahit hindi ako kumain, basta sila, huwag magutuman. At itong aking kunting, pinagsisinot ko lang itong bahay ko, kahit tagpi-tagpi ho yan. Mahalaga ho, may matirahan kami, hindi ho kami nakikibahay. Opo. Mahirap po kasi yung makikibahay ka. Opo. Mahirap makisama. Ano po? Eto, kaya ginawa ko itong bahay na to para sa amin. Kung may dumating ng dyan, kahit papaano, mapapatuloy ko sila. Dati yung bahay namin doon sa may ginagawang school. Oo. Papag lang po siya na pinakubang ko lang po ng trapal. Ate, okay ka lang? Ayun, sir. Okay lang siya? Ba't mo nasabing okay lang siya? Wait ko lang kami. Ha? Okay lang kayo. Ano inulam nyo kanina? Isla. Ha?
Ano ulam nyo kanina? Kung ano yung mga Ha? Ano daw ulam namin? kung yung mga kanin. Buti nga ho siya, hindi pikan, kahit asin lang. Kain siya. Oo. Basta may kanin. Basta may kanin. Oo. Ano ulam mo kanina, baby? Ang daw ulam mo kanina? Pag hindi kinakausap, madaldal. Pag kausapin, ayaw magsalita. Ano daw ulam mo kanina? Anong ulam? Anong ulam? Anong pangalan? Anong pangalan ng ulam? Isda? Apa. O paano ngayon na anong plano mo, ano na nangyari sa kaso ng anak nyo? Wala na po. Wala na po, pero may nakapagsabi po sa akin na pwede ko pang i-apply. Oo. Pupunta po kami sa PAW. Ngayon, yung PAW po ang tutulong sa amin kung paano bubuhayin yung kaso niya. Oo. Di, parang kalalabasan po nung babalik na naman ulit kami sa umpisa. Oh, sa umpisa ulit. Opo. Kasi andyan pa naman din po yung mga papel niya eh. Hindi ko pa po tinatapon. Opo. Wala pa po akong itinatapon na magmula doon sa medico legal hanggang doon sa police report namin. Opo. Kompleto pa po yan. Oo. Yung dismissal na kaso namin, andyan pa rin po. Kaya lang, ang pinakamahirap lang talaga dyan, Pera. pamasahe. Opo. Kahit Yun pamasahe lang, mahirap eh. Problema ko. Ha? Yun lang pinoproblema ko, pera. Hmm. Kasi magkaroon na po ako ng pera, sapat lang sa pagkain namin. Eh, yung mga anak ninyo na may mga pamilya, hindi ba kayo natulungan kahit pamasahe man lang? Hindi ko kami natutulungan kasi mga under ko ng asawa. Hindi nila ako na aabutan man lang. Oo. Ilan yung anak nyo na may asawa na? Ano bali, ano sila, 7. Ito Ba't mo yung- naman nasabing mga under ng asawa? Grabe naman. Pati ho ugali, iba. Bakit po? Kasi ho yan, lumaki sa mga tiyahin. Ah, hindi sila lumaki sa inyo. Hindi ho, nung naglakihan lang sila, saka lang nila ako inanap. Oo. Kasi tinago sila ng kanilang ama, itinangka sa akin. Bali, ito lang mo talaga yung nadala ko. Na siya lang naiwan sa inyo. Nagkataon naman na kaya pala siya yung nadala ko, siya yung may kapansanan na hindi pwedeng pabayaan. Oo. Kaya ayun, napulmula ng sanggol siya, hanggang sa ngayon, nagkaanak siya, sakripisyo ko pa rin siya. Nadagdagan pa. Kaya ako, kahit na kung pwede nga lang ho, yung gabi, gawin ko pang araw. Para wag lang akong tumigil sa paghanap buhay. Mahirap po kasi talaga sa isang katulad ng solo parents na wala naman sumusuporta. Yung pang-araw-araw na gastos, lalo nga pag papasok pa, gastos pa rin po yan. Kaya yun, nung may nagperam sa akin ng punan, pinag-ano ko na ho, pinag-tiyagaan ko ng paikot-ikutin yung punan na yan. Na kahit magpautang, hindi ako nagpapautang dahil pinahiram lang ho yung punan. Mahirap maningil. Ano po? Opo, Mm. sinabi niyo pa po, pera niyo na, kaaway niyo pa. Ah, pera na kaaway pa. Opo. Kaya sa amin, yung araw-araw naming pangkabuhayan, yan lang po ako kumukuha. Sige nay, ano to naman ang nangyayari? Si God lamang po nakakaalam yan, no? Ay talaga pong lagi akong sa Panginoon humihingi ng tulong. Oo. Sabi ko nga ho, sana isang araw, mabasa ni Kuya Frankie yung chat ko. Mapili din ako para ako mapuntahan. Sabi ko, Lord, tulungan niyo na lang ako. Eto nga yun, dumating na kayo. Oo. Talagang buhay ang Panginoong Diyos. Opo. Alam niya kung sino ang dapat niyang tulungan. Ibig sabihin, napapanood nyo si Daddy Frankie. Opo. Ano napanood mo na na video ni Daddy Frankie? Yung tinutulungan niyo po yung matandang babae sa Naik na binigyan niyo pa ng bahay. Ah. Opo. Sabi ko, sana nga, mabigyan din ako ni Kuya Frankie ng bahay. Mm-mm. Kahit hindi ba to, basta matitira ng ayos. Marami kayong natulungan sa Naik. Yung nasa Naik pa kayo, lagi ako nanonood ng vlog. Yung ngayon na, 2 years ago na yun eh. Hanggang sa hulugan. Yun sa ngayon,
hindi na ako nakakapag ano kasi nga hindi ako nakakapag-load. Hmm. Mahirap na yung pan-load. Kaysa ilulod ko, binibili ko na lang pangulam nila. Mabang siya ko tong... Kaya pinaglalaroan na lang nila yung cellphone. Hindi na ako nakakapag-vlog, nakakapag-ano ngayon ng FB. Wala na. Nasikaso ko na lang yung buhay namin. Oo. So, hindi ka na nanonood ngayon. Hindi na ako nakakapanood eh. Wala akong pan-load eh. Mahal na rin kasi ang load. Opo. Sige. Ano? Pakitawag yung isa dyan, guys. Pahingi naman na isang sakong bigas. Bigyan natin sila, nanay, para may pangsaing sila. Kasi ayon kay nanay, mga kababayan, bumibili silang bigas pa isa-isang kilo. So, bigyan natin sila na isang sako para may pangsaing sila. Huh? Magkano na po bigas ngayon na ibili nyo per kilo? Ano po? 55. 55. Oh, maganda-ganda na rin po yun, no? So, ganun lang, nay. Laban lang tayo. Ano yung pangalan ulit ni nanay? Lourdes Lucay po. Lourdes Lucay. Saan ang province nyo Lucay. talaga? Bicol po ako. Taga Bicol kayo. Saan sa Bicol? Sa Sorsogon. Sorsogon, malayo. Hindi na kayo nakabalik doon. Hindi na po. Nanay nyo po, magulang nyo. Andiyan po sa Banana Island, doon po na rin. Alumpo na rin. Sinusuportahan ko rin po. Ang diaper. Ah, Binibilang ko po rin po ng pagkain, diaper. mga kapatid nyo po. Marami din ng mga anak, wala naman mga trabaho. Yun na talaga problema natin Oo. dito, no? Kaya Walang trabaho, mahirap, marami anak. maraming anak talaga po. Ito dito. Ayan, nay. Ayan, Oh, madaganan si nanay. Sana po, nay, makatulong sa inyo yan. malaking tulong na po yan. Mababawasan na yung ano ko. Pambili na lang ng ulam. Pambili na lang ng ulam. Nay, may video kami. Mapapanood ng mga anak mo ito. Siyempre, kahit ano't ano man ang hirap kasi, nay, sa dami ng iyong anak, 'di ba? Siyempre, malakas pa sila, ikaw mahina. Sana dapat maabot-abutan kahit papano ang ating mga magulang. Kung 5 yung anak, magbigay ng 500 kada buwan, medyo malaking bagay sana makatulong, no? Nay, may video ako, gaya ng aking sinabi. May gusto ka bang sabihin sa mga anak mo? Sa mga anak ko, kung gusto nila akong maabutan, punta na lang sila dito. Alam naman nila kung nasaan ako. At sana, ingatan na lang nila yung mga anak-anak nila. Kahit papaano naman, makakatulong din ako pagdating ng araw na makuha ko na talaga yung sapat na kabuhayan. Sa ngayon, talagang nagtsatsaga pa lang ako, konti-konti, na kahit papaano mayroong kitain na araw-araw at hindi kami maubusan. Sa tatay ng batang ito, nay, anong masasabi mo sa kanya? Baka sakaling mapanood niya yung video na to. Anong gusto mong sabihin sa kanya? Hindi ko na po kailangan, Kuya Frankie, Nang ano po? na ipaabot sa kanyang lahat ng hinaing ko. Talagang kung ano man po talaga, masama po talaga yung bala ko, ipinagpapasa Diyos ko na lang po. Kung siya man ay buhay pa ngayon, Opo. Diyos na po ang bahala sa kanya. Alam na po yan ng Panginoong Diyos. Kung sino ang may sala. Opo. Kaya nga, Tama ka, nay. Alam mo kasi, sa panahon natin ngayon, lalo na sobrang hirap ng buhay, may mga bagay talaga. Although kailangan sana talaga kung madali, pwedeng bigyan talaga dapat ng hustisya, ano? Pero gaya na aking sinabi, minsan, mas nakakaluwag sa pamumuhay at nakakaluwag sa damdamin kung tayo magpatawad, ipagpasa Diyos yung mga bagay-bagay, no? Oh, yun na nga lang. Lalo na't hindi natin talaga kayang i-reach. Kasi kung patuloy ko pong iisipin yung mga ginawa niyang kawalangyaan sa anak ko, Opo. patuloy lang pong magugulo yung pag-iisip ko. Ako ay nilalabanan ko na lang ho yung stress. Na para mawala yung stress ko, gumagawa na lang ako kung anong dapat kong gawin. Para lang po malibang ako, makalimutan ko yung mga iniisip ko. Basta ang sa akin,
sapat na kumakain 3 beses ang araw ang mga alaga ko. At malayo sa karamdaman. Malayo kaming lahat sa karamdaman at sa kapahamakan. Kaya okay na sa amin ho yung ganitong buhay. Opo. So, wag pa rin tayo mawala ng pag-asa, ano, Nay? Nay, salamat nakilala ko kayo, pero wag kang mag-alala, Nay. Dahil na aking sinabi, hindi natutulog ang Panginoon. Hanggat patuloy tayong naniniwala kay God, at habang may buhay, may pag-asa, ano? May bibigay ako konting tulong sa'yo, Nay. O, Nay, may 5,000 ako, Nay, para makabawas sa problema nyo po. Salamat Daddy Frankie at kami inyong naabutan dito. Nakarating kayo sa aming kunting bahay na kahit papano ay nakapag-abot kayo sa amin ng tulong. Malaking pasasalamat po ang aking sinasabi sa inyo at taos puso sa puso ko at una sa Panginoong Diyos, pangalawa sa inyo at sa mga kasama ninyo. Malaking tulong po yan para sa amin at tatanawin ko po talaga yan na malaking utang na loob. Basta pasalamat lang tayo kay God, Nay. Hindi ko po kayo makakalimutan. Opo. Hayaan nyo. Mag-umpisa uli. Bukas, manonood na ulit ako ng inyong vlog. May pang-load na. Salamat po. Huwag niyo po alalahanin yan, Nay. Basta Puro kami, paano na lang ako. basta kami po ay masaya na nakapag-abot ng tulong sa inyo. At sana ay yan ay makakatulong sa inyo, no? May pandagdag na akong punan sa Opo. tindahan ko. Dahil kami po, Nay, ay maging ako po ay kasangkapan lang din ng Panginoon. Ano po? Para makapunta sa mga kagaya ninyo. At nawa, gabayan tayo ng Panginoon na magtuloy-tuloy pa para mas makatulong pa tayo sa ating mga kababayan. Sige, Nay, kami po hindi na magtatagal, papaalam na kami. Sige po, maraming salamat po at magandang hapon. Okay. Pag-ingatan po kayo ng Diyos. Salamat. God bless po. Okay, so ayan mga kababayan, mga kabarangay, no, isang maglulola ang ating natagpuan dito sa sulok na ito. At ito ang kanilang bahay, mga kababayan. Napakaliit, puro tarapal. Yan, kitang-kita yung talagang hirap ng buhay. Sa dami ng mga kababayan natin may hirap dito, mga kababayan. Talagang maawa ka na lang, no? Pero syempre, laban lang. At ito mga kababayan, ang hinaing ni nanay na sinusumbong niya sa atin ay yung problema niya sa anak niya na napagsamantalahan daw. Kanya nga lang ay hindi po sakop na ni Daddy Frankie yan, lalong-lalo na. Pwede naman sana natin silang samahan or what. Pero that was 6 years ago. Kaya yun, maging sila nga naglakad na, pero sa mga ganyang usapin, napakahirap talaga pagdating dito sa bansa natin, lalong-lalo na pag ikaw ay mahirap, no? So, yun lang, naitulong ni Daddy Frankie, mga kababayan, na pagbigay tayo ng bigas, kaunting tulong pinansyal na sana nakatulong sa kanila. Kaya mga kababayan, mga kabarangay, muli po si Daddy Frankie ay magpapasalamat sa inyong lahat na nandyan, na mga walang sawang suporta ninyo kay Daddy Frankie. Kaya shoutout po sa mga kababayan nating OFW, mga kababayan natin na nasa ibang bansa. Mabuhay po tayong lahat. Nay, paalam na po kami. Salamat po. Salamat din po, Daddy Frankie. Okay. Sa lahat po ng walang sawang tumutulong, katulad naming may hirap. Sana po ay marami po kayong matulungan na masikit pa sa amin. Okay. Salamat po sa Panginoong Diyos at kayo po ay ingat sa amin. Nagpangita tayo sa personal na yan talaga ang tangi kong dasal at hiling na makarating kayo sa amin. Sige po, Nay. Sa amin? Ha? Sasama ka sa amin? Wala na mag-aalaga sa nanay mo. Ha? Inaalagaan mo ba yung mama mo? Lagot, kinakausap eh. Ha? Opo. Inaalagaan mo yung nanay mo? Okay. Huwag mong pababayaan, ha? Tawagin ko sa atin. Hindi mo pababayaan yung ate mo. Ba't mo tinatawag na ate? Mama mo yan. Mama, hindi ate. Mama? Opo. Alagaan mo yung mama mo, ha? Opo. Okay, very good. Oh, bye-bye na. Okay.